Akala ng binatang manggagamot ay nakaligtas na siya sa pugad ng mga aswang, pero paano kung ang sumpa ay sumama sa kanya pauwi? At kung bawat taong ginagamot niya ay nagiging daan para kumalat ang dilim, tulad na nakikita nila sa kanilang mga bangungot, ano pa nga ba ang mas nakakatakot, ang pugad ng mga aswang, o ang sarili niyang anino na ngayon ay hindi na niya matakasan? Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na hango sa mga kwentong bayan at karanasang isinasalaysay ng ilan. Layunin nito ay magbigay aliw at kaalaman sa ating mga manonood. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Huwag isiping layunin nitong siraan ang anumang paniniwala o kultura. Kung minsan, ang mga pinapadala ng ating bayan upang magpagaling ay hindi lamang sugat at sakit ang kanilang nasasagupa, kundi mismong mga nilalang na matagal nang gumagapang sa dilim. Sa isang baryo na halos nalimutan na ng panahon, may isang binatang manggagamot na ipinadala roon upang maghatid ng lunas. Ngunit hindi niya alam na ang pupuntahan niyang baryo ay pugad ng mga nilalang na kinatatakutan ng marami, mga aswang na matagal nang nangingibabaw sa gabi. Isipin mong ikaw ay naglalakad sa isang madilim na kalsada, walang kasamang ilaw kundi ang mahina at naglalagab-lagab na ilaw ng gasera. Ang paligid ay tahimik, tila pinipigil ang hininga ng lahat ng nilalang. Ang mga puno ng niyog ay nag-ugoy sa bugso ng malamig na hangin, at bawat kaluskos ay tila may matang nakamasid mula sa kadiliman. Dito magsisimula ang ating kwento, sa isang paglalakbay na hindi lamang tungkol sa pagpapagaling, kundi isang laban sa pagitan ng liwanag at ng mga nilalang na nagtatago sa lilim. Ang binatang manggagamot ay kilala sa kanilang bayan bilang mahusay sa paggamit ng mga halamang gamot at dasal na minana pa niya mula sa kanyang mga ninuno. Bata pa lamang siya, natutunan na niyang gamutin ang mga sugat at karamdaman ng mga tao. Ngunit ang kanyang mabuting puso at kasanayan ay naging dahilan upang siya ay hilingin ng kapitan ng isang baryo na halos isang araw ang layo mula sa kanila. May mga may sakit daw roon na hindi maipaliwanag, nilalagnat, nanghihina, at tila naupos na parang kandila. Ang mga normal na gamot ay hindi umepekto, kaya't kinailangan nilang humingi ng tulong mula sa binata. Subalit may kakaibang babala ang kanyang mga matatanda bago siya umalis. Hindi lahat ng sakit ay galing sa tao, at hindi lahat ng maisakit ay nais gumaling. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan, ngunit pinili niyang ituring iyon na paalala lamang. Hindi niya alam na iyon ang magiging susi sa kanyang pinakamalaking pagsubok. Habang siya ay nakasakay sa isang kariton patungo sa baryo, ramdam niya ang kakaibang katahimikan ng daan. Walang ibon na umiingay, walang aso na tumatahol, at tila bawat kaluskos ng gulong ng kariton ay kumakalampag sa kanyang pandinig. Ang kutsero na kasama niya ay halos hindi magsalita, at nang minsang siya ay nagtanong tungkol sa baryo, ang sagot lamang ng matanda ay, mahirap ang buhay doon. Hindi lahat ng nakikita mo ay dapat mong lapitan. Dumating sila sa baryo bago lumubog ang araw, at agad niyang napansin na kakaiba ang kilos ng mga tao. Ang kanilang mga mata ay tila nagmamasid ng malalim, ang kanilang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata, at ang ilan ay parang nanlilisik kapag siya ay dumadaan. Ang amoy ng usok mula sa mga nag-aapoy na sulo ay naghalo sa hangin, at tila mas nangingibabaw ang dilim kahit may ilaw pa. Sa unang gabi pa lamang niya, may kumatok agad sa kanyang tinutuluyang kubo. Isang matandang babae na halos nakatalukbong ang katawan sa maluwag na saya. Nakiusap ito na tulungan daw ang kanyang apo na bigla na lamang ng hina at hindi na kumikilos. Dala ng awa at tungkulin, sumama agad ang binata. Ngunit habang papunta sila sa bahay ng matanda, napansin niya na bawat anino sa gilid ng daan ay kumikilos na parang may sariling buhay. Ang mga kaluskos sa bubungan, sa damuhan, at maging ang mahinang pag-ungo ng hangin ay tila nagmumula sa nilalang na hindi niya maaninan. Sa pagpasok niya sa bahay ng matanda, bumungad sa kanya ang isang batang nakahiga, maputla at tila nawawala na ang hininga. Inilapit niya ang kanyang palad at sinimulan ang dasal na iniwan ng kanyang lolo, habang pinapahid ang mga dahon at langis sa katawan ng bata. Ngunit sa bawat oras na siya ay nagdarasal, napansin niyang ang mga anino sa dingding ay humahaba, gumagapang, at parabang unti-unting lumalapit sa kanya. At bago pa man niya matapos ang ritual, may narinig siyang bulong sa kanyang likod, isang tinig na malamig at matalim. Hindi mo siya maililigtas sapagkat siya ay isa sa amin. At doon nagsimula ang bangungot na hindi niya akalaing kanyang haharapin. Nanginginig ang mga daliri ng binatang manggagamot habang patuloy niyang ipinapahid ang langis sa dibdib ng bata.
Ramdam niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang batok, at ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis na parabang may nais na kumawala. Hindi niya pinansin ang bulong na dumampi sa kanyang tainga, umaasang baka guni-guni lamang iyon dala ng pagod at takot. Ngunit nang muli niyang lingunin ang paligid, napansin niyang wala ni isa mang tao sa loob ng silid kundi siya, ang bata, at ang matanda na ngayon ay nakatayo sa mismong gilid ng pintuan. Nakatalukbong ang babae, at kahit may apoy sa sulok ng silid, hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito. Para bang sinasadya ng anino na tabunan ang kanyang mga mata. Pinilit ng binata na mag-focus. Dinagdagan niya ang pagbigkas ng dasal, umaasang lalakas ang bata. Ngunit ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay tila humihina, parang may pumipigil. Sa gilid ng kanyang paningin, may mga aninong gumagapang na tila ahas, dumarampi sa sahig at unti-unting papalapit sa paanan ng bata. Gusto niyang itigil ang ginagawa, ngunit naalala niya ang bili ng kanyang lolo, kapag may umaaligid sa oras ng pagpapagaling, huwag kang bibitiw sa dasal. Dahil ang paghinto ay pagbibigay pahintulot. Kaya pinilit niyang tapusin ang ritual kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan. Bigla na lamang napahikbi ang bata, isang mahinang sigaw na hindi niya mawari kung sakit o takot. Dahan-dahan itong dumilat, ngunit ang mga matang bumungad sa binata ay hindi mata ng isang bata. Mapupula, nanlilisik at tila nagliliyab sa dilim. Napaatras siya ng bahagya, halos mabitawan ang mga dahon at langis na hawak. Ngunit agad siyang nilapitan ng matanda at mahigpit na hinawakan sa kanyang braso. Ituloy mo, anang matanda sa malamig na tinig. Walang bakas ng takot o pag-aalala sa kanyang mukha, kundi parang may iniutos siyang hindi maaaring suwayin. Habang itinutuloy ng binata ang pagdarasal, naramdaman niyang lumalakas ang hangin sa loob ng silid kahit sarado ang mga bintana. Ang apoy ng sulo ay kumikislap at halos mamatay, ngunit muling naglalagablab na parabang may ibang humihinga rito. Ang bawat anino sa dingding ay nagsasayaw, hindi ayon sa galaw ng apoy kundi parang may sariling ritmo, isang sayaw ng mga nilalang na hindi nakikita. Sa labas ng bahay, may mga aso na biglang tumahol, kasunod ang mahabang alulong na tila nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Hindi iyon ordinaryong alulong, may kalakip itong malagim na pagdaing, parang tinig ng isang tao na pinipilit gawing hayop. Napatigil saglit ang binata, at doon niya naramdaman na ang kanyang paligid ay punang malamig na presensya. Hindi ito basta takot, ito'y pakiramdam na siya, ay nasa gitna ng mga matang hindi niya nakikita, ngunit ramdam niyang nakatitig sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, bigla na lamang huminto ang lahat. Ang hangin ay muling tumahimik, ang aso ay natahimik, at ang mga anino ay biglang nanlumo at nagbalik sa kanilang mga dingding. Ngunit ang bata ay nakatingin pa rin sa kanya, at ang mapupulang matang iyon ay tila ba humuhukay sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang nagsalita ang bata, sa tinig na hindi pang bata, hindi mo alam kung saan ka napadpad. Napalunok ang binata. Hindi niya alam kung paano tutugon. Nang lingunin niya ang matanda upang humanap ng kasagutan, napansin niyang wala na ito sa pintuan. Para bang naglaho ito ng walang bakas. Naiwan siyang mag-isa kasama ang bata na unti-unting umuupo, nakangiti ng isang ngiti na hindi dapat kayang gawin ng isang inosenteng bata. Lumabas siya ng bahay na pawis at halos mawala ng lakas. Sa labas, ang buong baryo ay tahimik, ngunit napansin niyang may ilang tao na nakatayo sa malayo, nagmamasid. Hindi sila gumagalaw, hindi rin nagsasalita. Nakatitig lamang sila sa kanya na para bang sinusukat kung hanggang saan ang kanyang tapang. Napansin din niya na kakaiba ang baryong iyon, ang mga bahay ay halos magkakatulad, pawid at kawayan, ngunit ang mga bintana ay laging nakasara at ang mga pintuan ay para bang sinasarhan ng mas maraming kandado kaysa kinakailangan. Walang batang naglalaro, walang matatandang nakaupo sa bangko. Ang tanging tunog ay ang pagaspas ng hangin na dumaraan sa mga niyog. Habang siya'y naglalakad pabalik sa kanyang tinutuluyan, narinig niya ang may mga yapak sa kanyang likuran. Lumingon siya, ngunit walang tao. Paglingon niyang muli sa unahan, nandoon na ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada. Maputla ang balat nito, mahaba ang buhok na halos tumatakip sa mukha, at ang mga mata ay hindi maaninag. Nagtaas ito ng kamay at itinuro siya, sa kabumulong ng mga salitang hindi niya maunawaan. Sa iglap na iyon, naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib, at halos hindi siya makahinga. Nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa kanyang kubo, pinilit na huwag lumingon.
Ngunit bago pa siya makapasok, narinig niyang muli ang tinig na bumulong sa kanyang tainga, kagaya ng nasa loob kanina, hindi ka makakaalis dito ng buhay. Hindi na mapakali ang binatang manggagamot nang makabalik siya sa kanyang tinutuluyang kubo. Ang bawat kaluskos sa paligid ay parang banta, ang bawat pag-ihip ng hangin ay may kasamang bulong. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, sinasabing baka dala lang ng pagod at gutom ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ngunit alam niyang hindi iyon basta guni-guni. Sapagkat ang mga mata ng batang iyon ay malinaw pa rin sa kanyang alaala, mata ng isang bagay na hindi dapat umiiral sa katawan ng tao. Gabi na, at habang pinipilit niyang magpahinga, bigla niyang narinig ang marahas na kaluskos sa bubong ng kubo. Para bang may mabigat na bagay na dumadagan dito, gumagapang ng dahan-dahan, sinusubukan ang tibay ng pawid. Napahawak siya agad sa kanyang maliit na supot ng mga halamang gamot at langis na palagi niyang dala. Hindi niya alam kung sapat iyon laban sa kung anumang gumagala sa labas, ngunit iyon lamang ang kanyang sandata. Muli niyang naalala ang bili ng kanyang lolo, sa dilim, hindi lahat ng anino ay kaaway, pero kapag naramdaman mong pinagmamasdan ka, huwag kang tumingin. Sa sobrang kaba, halos hindi siya makagalaw. Hanggang sa may marinig siyang mahaba at malalim na huni na parang pinaghalo ang sigaw ng tao at iyak ng hayop. Umalingaw-ngaw ito sa buong baryo, at kasabay ng tunog ay narinig niya ang mga pinto ng mga bahay na isa-isang nagsasara at nilalakasan ng mga kandado. Para bang may alam ang lahat ng tao roon, at siya lamang ang naiwan sa gitna ng isang bagay na hindi niya lubos maintindihan. Maya-maya pa, may kumatok sa kanyang pintuan, mahina, dahan-dahan, ngunit paulit-ulit. Sa unay inisip niyang baka isa na namang taga-baryo na humihingi ng tulong. Ngunit nang sumilik siya sa siwang ng bintana, ang bumungad sa kanya ay isang batang babae, payat at marungis, nakasuot ng lumang saya. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga matay tila walang buhay. "Kuya, tulungan mo ako," anito sa tinig na halos pabulong. Ngunit ang kanyang mga labi ay hindi gumagalaw. Ang mga salita ay parang lumalabas mula sa ibang bahagi ng kanyang katawan, mula sa kanyang tiyan o dibdib. Nanginginig ang binata. Hindi niya mawari kung bubuksan ba niya ang pinto o hahayaan na lang itong nakatayo sa dilim. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, bigla na lang naglaho ang bata. Parang bula, wala man lang iniwang yapak o tunog. Sa halip, narinig niya ang mga kuko na dumadamba sa sahig ng kanyang bubong, mas mabilis at mas mabigat kaysa kanina. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, narinig niya ang isa pang ingay, isang malakas na sigawan mula sa kabilang dulo ng baryo. Agad siyang lumabas, dala ang kanyang lampara at mga gamot. Doon niya nakita ang ilang tao na nagkakagulo sa paligid ng isang lalaki. Nakahandusay ito sa lupa, nangingisay, at ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat na parang kagat ng hayop. Ngunit kakaiba, sapagkat ang mga sugat ay hindi dumudugo, bagkus ay parang itim na likido ang lumalabas, malapot at may amoy na nakakasulaso. Lumapit ang binata, pilit na inaapakan ang kanyang takot. Sinubukan niyang gamutin ang lalaki, pinahira ng langis at pinatungan ng dahon. Ngunit habang ginagawa niya ito, naramdaman niyang humahapdi ang kanyang sariling balat na parang sinusunog. Nang tingnan niya, ang kanyang palad na mailangis ay namumula, at sa bawat paghawak niya sa sugat, ang itim na likido ay dumarampi sa kanyang balat at halos dumikit dito. Pinilit niyang wag bitawan, ngunit ramdam niya ang malamig na enerhiyang humihigop ng lakas mula sa kanya. Ang mga tao sa paligid ay hindi tumulong, sa halip, sila ay nakatingin lang, parang nanonood ng isang palabas. Ang kanilang mga mata ay malamig at may ilan na lihim na nakangiti. Noon niya naramdaman na baka hindi lang iisang bata o matanda ang kakaiba sa baryong ito. Baka ang mismong mga tao ay may tinatagong lihim na higit pa sa kanyang inaakala. Bigla na lamang napahinto ang lalaki sa paghingal. Ang kanyang katawan ay nanginig ng husto at sa katuluyang natigil. Ang lahat ay natahimik. Ngunit ilang saglit lang, unti-unting bumuka ang bibig ng bangkay, at mula rito ay lumabas ang isang napakahabang dila na parang uod na gumagapang palabas. Halos mapasigaw ang binata ngunit pinigil niya ang sarili. Sa kanyang isipan, naglalaro ang tanong, ano ba talaga ang pinasok ko? Tao pa ba ang mga ito? Doon nagsimula ang kanyang mas malalim na takot. Hindi lang pala basta may sakit ang baryo. May mas malalim na sumpa at ngayon, siya mismo ay nadadawit sa gitna ng kanilang madilim na lihim. At sa bawat araw na lilipas, ramdam niyang lalong sumisikip ang bitag na unti-unting sumasakal sa kanya.
Hapong-hapo ang binatang manggagamot matapos ang nangyari sa sugatang lalaki. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, at ang amoy ng malapot na itim na likidong dumikit sa kanyang balat ay ayaw mawala kahit ilang beses niya itong kinuskos. Pakiramdam niya ay may malamig na bagay na nakabaon sa kanyang laman, parang sumisiksik sa kanyang ugat. Hindi niya alam kung ito ba'y bahagi ng sumpa ng baryo, o kung siya mismo ay nagsisimula ng mahawa sa kung anumang kasamaan na naninirahan dito. Habang sinusubukan niyang makalayo, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Ang mga taga-baryo ay hindi nagsalita, ngunit ang kanilang titig ay parang matalim na patalim na dumudurog sa kanyang isipan. May ilan na nakangisi, may ilan na walang emosyon, ngunit iisa ang dating, hindi na sila basta tao. At sa bawat hakbang ng binata, pakiramdam niya ay mas lalo siyang lumulubog sa isang mundong hindi na niya kayang takasan. Nang makabalik siya sa kanyang kubo, pilit niyang ikinandado ang pinto at isinara ang lahat ng siwang ng bintana. Ngunit kahit anong gawin niya, naririnig niya ang mga yapak sa paligid, mga yabag na mabagal, paikot-ikot, parang may humahabol sa kanya, ngunit hindi nagpapakita. Minsan maririnig niyang may kumakaskas sa dingding, para bang kuko ng matalas na hayop. Minsan naman ay may marahang kalabog sa bubong, kasunod ng mga bulong na hindi niya mawari kung anong wika. Napaupo siya at hinigpitan ang hawak sa kanyang lampara. Sa liwanag nito, naglalaro ang mga anino sa dingding, mahahaba at baluktot, na para bang may sariling buhay. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na ito'y guni-guni lamang, ngunit bigla na lamang lumitaw ang isang aninong hindi dapat naroon, isang aninong nakatayo sa kanyang harapan, matangkad, payat, at may mahabang buhok na nakatakip sa mukha. Hindi ito gumagalaw, ngunit naramdaman niyang nakatitig ito sa kanya. Nang igalaw niya ang lampara upang silawin, naglaho ang anino. Ngunit ang malamig na presensya ay nanatili, halos nakadikit sa kanyang balat. Sa kalagitnaan ng kanyang takot, bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw mula sa di kalayuan. Isa, dalawa, tatlo, sunod-sunod na tinig ng mga tao na tila sabay-sabay na nagdadalamhati o nagsasaya. Hindi niya matukoy. Pinilit niyang huwag lumabas, ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanyang paa. Kinuha niya ang kanyang maliit na supot ng mga halamang gamot at isang piraso ng matalim na bato, kahit alam niyang walang laban iyon kung sakaling totoo ngang mga aswang ang kaharapin niya. Habang lumalapit siya sa pinagmumula ng sigaw, napansin niyang ang daan ay nagbabago. Ang mga puno ng niyog na kanina ay tahimik lamang ay ngayon ay parang nakayuko, nakamasid, at ang kanilang mga dahon ay kumakaluskos ng walang hangin. Ang lupa'y malamig at basa kahit walang ulan. At habang mas lumalapit siya, mas lumalakas ang mga tinig, tila ba ito'y isang uri ng dasal, ngunit baliktad at malabo, para bang hindi para sa Diyos, kundi para sa isang bagay na mas matanda at mas madilim. Dumating siya sa isang maliit na clearing sa gitna ng baryo. Doon niya nakita ang halos kalahati ng mga taga-baryo na nakapalibot sa isang apoy. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa liwanag. Sa gitna ng apoy ay may isang nilalang na hindi niya agad maaninag, parang tao, ngunit ang balat ay kulay abo at ang katawan ay baluktot na parang pinilipit ng kung anong puwersa. Ang nilalang na ito'y nakatali, ngunit sa bawat pag-igik ay nakikita niya ang mahahabang pangil na kumikislap. Napatigil ang binata. Hindi niya alam kung ito ba iisa sa kanilang kinatatakutan o isa sa kanilang sinasamba. Ngunit bago pa man niya maunawaan, may isang babae mula sa grupo ang lumapit sa kanya. Bata pa ito, marahil ay kasing edad lamang niya, ngunit ang mga mata ay singlamig ng gabi. Ikaw ang manggagamot, malamig nitong sabi. At ngayon, ikaw ang pipili kung sino ang ililigtas. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng babae, ngunit ramdam niya na anumang desisyon ang kanyang gawin ay may kapalit. At sa likod ng lahat ng ingay, naramdaman niya ang isang bulong sa kanyang tainga, kagaya ng dati, ngunit mas matalim, hindi mo sila malalampasan. Isa ka na sa amin. Ang kanyang dibdib ay bumigat, at ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa lupa. Gusto niyang tumakbo, ngunit saan siya pupunta kung ang buong baryo ay parang isang bitag na nilalatagan ng dilim. Ang apoy sa gitna ay mas lalong lumaki, at sa bawat pagliyab nito, ang mga anino ng mga tao ay humahaba at bumabalot sa kanya, para bang may mga kamay na dahan-dahang sumasakal. Nanlalamig ang binatang manggagamot habang nakatayo sa gilid ng apoy. Ang mga mata ng mga taga-baryo ay nakatutok lamang sa kanya, parang inaantay ang kanyang magiging pasya.
Sa gitna ng bilog ay nakatali ang nilalang na may kulay abong balat at matatalas na pangil. Humahalinging ito, nagsusumigaw sa wikang hindi niya maunawaan, at sa bawat kalampag ng kanyang katawan ay natutuklap ang balat na parang lumang telang hinahablot. Ngunit mas nakakatakot kaysa sa nilalang ay ang malamig na katahimikan ng mga tao. Walang sinuman ang kumikilos, lahat sila ay nakangiti lamang, tila ba alam na nila kung anong mangyayari. Lumapit muli ang batang babae na kasing edad niya. Ikaw ang manggagamot, Anya, mahina ngunit matalim. Hindi ka ipinadala dito para magpagaling. Ipinadala ka para maging saksi. Nalito ang binata sa kanyang narinig. Sino ang nagpadala sa kanya rito? Ang kapitan ba ng kabilang baryo? Ang mismong mga tao ba rito? O may mas malaking puwersang nag-utos sa kanya? Nang maramdaman niyang nanlalambot ang kanyang mga tuhod, biglang sumigaw ang nilalang sa gitna ng apoy. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, tulong. Iligtas mo ako. Nagulat ang binata sapagkat ang tinig na iyon ay pamilyar. Isa iyong tinig na minsan niyang narinig noong bata pa siya, ang boses ng kanyang lolo. Nanindig ang balahibo niya. Paanong posible iyon? Patay na ang kanyang lolo at siya mismo ang naglibing dito ilang taon na ang nakararaan. Hindi mo ba ako nakikilala? Sigaw na nilalang at habang nagsasalita ito, unti-unting nagbabago ang hugis ng kanyang mukha. Unti-unti itong nagiging anyo ng kanyang lolo, ang mga mata, ilong, at labi ay nagkahugis pamilyar, hanggang sa halos hindi na niya makilala kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan. Napaatras siya, halos mabitiwan ang kanyang lampara. Ngunit ang mga taga-baryo ay nagsimulang humalakha. Isa-isang bumukas ang kanilang mga bibig at mula sa kanilang mga lalamunan ay lumabas ang parehong tinig ng kanyang lolo, sabay-sabay nilang inuulit ang mga salitang iyon, tulong. Iligtas mo ako. Ang kanilang mga mukha ay nananatiling nakangiti, ngunit ang tinig na lumalabas ay puno ng paghihinagpis. Hindi na niya alam kung alin ang totoo. Ang nilalang ba ay talagang lolo niya na nakulong sa anyo ng halimaw? O isa lamang itong panlilinlang upang siya ay mahulog sa bitag? Habang naguguluhan siya, may matandang lalaki mula sa grupo ang lumapit, dala-dala ang isang matulis na kahoy. Inabot nito ang sibat sa kanya at malamig na nagsabi, kung tunay kang manggagamot, tapusin mo na ang pasakit niya. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi niya alam kung dapat bang sundin ang mga ito o tumakbo na lamang. Ngunit saan siya tatakbo? Ang buong baryo ay tila naging kulungan na wala siyang mapupuntahan. Lumingon siya, at doon niya napansin ang isa pang bagay na nagpayanig sa kanyang kaluluwa. Sa likod ng mga tao, sa bawat anino ng apoy, may mga hugis na gumagalaw na hindi kabilang sa kanila. Mga matang nagliliyab, mahahabang kuko na kumikislap, at mga pakpak na nakatupi na parabang naghihintay lamang ng senyales upang umatake. Hindi lang mga tao ang kaharap niya, mga aswang mismo ang nakikisama sa kanila. Nais niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang dibdib ay parang dinadaganan, at sa bawat hinga ay mas lalo siyang pinipigilan. Narinig niya muli ang bulong, ngunit ngayon ay mas malapit, parang nasa mismong loob na ng kanyang ulo. Ikaw ang susunod. Hindi ka pinadala para tumulong, pinadala ka para palitan siya. At sa iglap na iyon, nagbago ang lahat. Ang mga tanikala na nakatali sa nilalang ay biglang kumalas, at ang halimaw na ngayon ikahawig ng kanyang lolo ay biglang bumangon. Ngunit sa halip na umatake, ito'y dumiretso sa kanya, hawak ang kanyang mga braso, at bumulong, lumayo ka bago nila magawa ang ginawa nila sa akin. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya ito o hindi. Ngunit bago pa siya makagalaw, naramdaman niya ang mga kamay ng mga taga-baryo na sabay-sabay na humawak sa kanya, mahigpit, malamig at mabigat. Parang isang dagat ng mga katawan na handang lamunin siya. Ang kanilang mga ngiti ay mas lumawak, ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa ilalim ng apoy. At doon niya napagtanto ang mas malalim na katotohanan, hindi siya dumating dito ng aksidente. Pinlano ang lahat. Ang kanyang pagdating ay bahagi ng isang ritual, at siya mismo ang handog. Ngayon, ako'y magtatanong sa inyo, mga nakikinig, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Maniniwala ba kayo na ang halimaw na iyon ay tunay na nangangailangan ng tulong, o isa lamang itong bitag? At sa tingin ninyo ba, makakaligtas pa ang binatang ito mula sa baryong puno ng mga nilalang na nagkukubli sa anyo ng tao? Hinila ng mga taga-baryo ang binatang manggagamot papalapit sa apoy,
at ang kanilang mga kamay ay parang yelo sa lamig. Wala siyang magawa kundi magpumiglas, ngunit sa bawat pagsubok niyang makawala, mas lalo lamang siyang hinigpitan. Ang sibat na iniabot sa kanya ay natapon sa lupa, ngunit mabilis iyong pinulot ng batang babae at itinuro sa kanya. Tapusin mo na, o ikaw ang tatapusin, malamig nitong sabi, habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy mismo. Sa gitna ng apoy, ang nilalang nakahawig ng kanyang lolo ay nakatayo na, humihingal, ang mga tanikala ay nakabitin na lamang sa kanyang mga braso. Ang mga mata nito ay nag-aapoy, ngunit ang boses ay puno ng pakiusap. Lumaban ka o magiging isa ka sa kanila. Ang mga salita ay nag-ugat sa kanyang isipan, ngunit paano siya lalaban kung ang buong baryo at ang mga aswang na nakatago sa dilim ay nakapalibot sa kanya? Nadama niya ang maliit na supot ng mga halamang gamot sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang kamay, binuksan niya ito, at kinuha ang pinakahuling piraso ng dahon na ibinigay ng kanyang lolo bago ito pumanaw, isang dahong ginagamit lamang sa pinakamapanganib na pagkakataon. Inilagay niya ito sa kanyang bibig at mabilis nang umunguya, sabay bigkas ng dasal na paulit-ulit na itinuro sa kanya noon. Sa iglap, ang hangin ay umihip ng malakas, at ang apoy ay biglang kumislap, lumaki ng higit sa dati. Ang mga taga-baryo ay napaatras, ang kanilang mga ngiti ay naglaho at napalitan ng pagkagulat. Ngunit kasabay noon, nagsilabas ang mga nilalang mula sa kanilang mga anino, mahahabang kuko, pakpak na kumakalampag, at mga matang nagliliyab na pula. Ngayon, malinaw na sa kanya, ang mga tao at ang mga aswang ay magkaisa, at siya lamang ang tanging dayuhan sa kanilang mundo. Sumigaw ang nilalang nakahawig ng kanyang lolo, at sa hindi inaasahan, bigla itong tumalon palabas ng bilog, humarap sa mga tao, at nilabanan ang ilan sa kanila gamit ang natitirang lakas. Ang mga taga-baryo ay nagulat, at sa kaguluhan ay nakawala ang binata mula sa pagkakahawak. Dinampot niya ang sibat at buong lakas na sinibat ang isa sa mga aswang na papalapit sa kanya. Tumama ito sa balikat, at mula sa sugat ay hindi dugo ang lumabas, kundi itim na usok na parang lumalamon sa hangin. Ang nilalang ay sumigaw at saglit na umatras. Ngunit alam niyang hindi siya magtatagal. Ang isa pa ay dumapo mula sa bubungan, at muntik na siyang masunggaban kung hindi siya agad napayuko. Sa desperasyon, dinampot niya ang lampara at inihampas ito sa mukha ng halimaw. Sumabog ang apoy, at ang nilalang ay napaatras habang ang balat nito'y kumukulo sa liwanag. Isang matinding sigawan ang umalingaw-ngaw mula sa mga taga-baryo, at sabay-sabay silang nag-usal ng kakaibang dasal. Ang lupa'y umuga at ang paligid ay parang umiikot. Halos mawalan siya ng balanse. Nang lingunin niya, ang nilalang nakahawig ng kanyang lolo ay unti-unting nagbabago muli. Ngayon, ito ay hindi na matanda, kundi siya mismo. Ang nakikita niya ay ang kanyang sariling mukha, duguan, sugatan, at nakatali sa mga tanikala. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ang ibig sabihin nito? Sigaw niya, ngunit walang sumagot. Ang mga tao ay patuloy lamang sa kanilang pagdarasal, at ang apoy ay lalo pang lumalaki, parang nilalamon ang lahat. Ang aswang na kanyang sinugatan ay bumalik at ngayon ay mas mabangis. Sinunggaban siya nito at halos mapasigaw siya sa sakit nang magdikit ang kanilang balat. Ang itim na usok mula sa sugat ng nilalang ay lumipat sa kanyang kamay at ramdam niyang pumapasok ito sa kanyang mga ugat. Sa kanyang desperasyon, bumulong siya ng huling dasal na itinuro ng kanyang lolo, ang dasal na hindi niya kailanman ginamit dahil bawal, isang sumpa na nagsasakripisyo ng sarili kapalit ng pagkawasak ng kaaway. Habang sinasambit niya ito, naramdaman niyang umiinit ang kanyang katawan, at ang kanyang balat ay tila nasusunog mula sa loob. Ngunit kasabay noon, ang mga aswang at ang mga tao ay nagsigawan, isa-isang nagbagsakan, at ang apoy ay sumabog ng napakalaki. Sa huling iglap bago siya mawalan ng malay, nakita niya ang nilalang nakahawig niya mismo, nakatingin sa kanya at nakangiti. Hindi ka nakatakas. Isa ka na sa amin. At doon tuluyang nagdilim ang lahat. Ngayon, mga kaibigan, kayo ang magpasya. Kung kayo ang nasa kalagayan ng binatang manggagamot, susubukan niyo bang lumaban hanggang sa huli, kahit kapalit nito ang sarili niyong kaluluwa? O tatanggapin niyo na lamang ang kapalaran at maging isa sa kanila? At higit sa lahat, sa tingin ninyo ba, nakaligtas pa ang ating bida? Nang muling dumilat ang mga mata ng binatang manggagamot, ang paligid ay tila nagbago. Wala na ang malalakas na sigawan, wala na ang mga naglalagablab na apoy, at wala na rin ang nakapangingilabot na mga nilalang na pilit siyang pinipigilan.
Ang natitira na lamang ay abo, usok, at ang malalim na katahimikan ng kagubatan. Humahapdi ang kanyang katawan at ramdam niya ang bigat ng sariling paghinga. Para bang ang bawat hininga ay may kasamang piraso ng apoy na hindi tuluyang nawala. Pinilit niyang bumangon at napansin niyang ang kanyang kamay ay may bahid pa rin ng itim na usok na pumasok sa kanyang balat. Kumislot ang kanyang dibdib na para bang may ibang tibok ang kanyang puso, hindi na siya sigurado kung kanya pa ito. Lumakad siya palayo sa lugar ng ritual, ngunit sa bawat yapak ay ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin pa rin sa kanya, kahit wala na namang tao. Nang marating niya ang gilid ng baryo, hindi na niya nakita ang mga taong dati nagsasabing tutulungan siya. Ang mga kubo ay nakatiwangwang, mga pintuan ay nakabukas, at tila walang kahit sinong naninirahan. Ang mga mesa, mga gamit at mga damit ay naiwan, ngunit wala ni isang kaluluwa. Para bang ang buong baryo ay naglaho na lamang kasabay ng apoy. Pinilit niyang alalahanin ang nangyari, ang mukha ng kanyang lolo, ang mga aswang, at ang sariling anyong nakita niya sa gitna ng apoy. Ngunit habang iniisip niya ito, mas lalo lamang nagiging malabo ang kanyang alaala, parang unti-unting binubura ng isang di nakikitang kamay. Huminto siya sa tapat ng isang lumang poso. Dito, sumilik siya sa tubig upang hugasan ang kanyang mukha. Ngunit nang makita niya ang refleksyon, halos mabitawan niya ang hawakan. Hindi na siya ang nakikita roon. Ang kanyang mga mata, na dating kayumanggi, ay ngayon may pulang baka sa gilid, kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag. Ang balat niya itila may mga ugat na maitim, dahan-dahang gumagapang pataas mula sa kanyang kamay. Agad niyang ibinuhos ang tubig sa mukha, umaasang lilinisin nito ang nakakatakot na pagbabago. Ngunit pag-angat niya ng kanyang ulo, ganoon pa rin, ang refleksyon ay nakangiti sa kanya, samantalang siya ay nanginginig sa takot. Naglakad siya paalis hanggang marating ang daang palabas ng baryo. Ngunit habang papalayo, naririnig niya ang mga bulong sa hangin, parehong tinig ng mga taong nakita niya kagabi. Isa ka na sa amin, paulit-ulit na sinasabi, halos masira ang kanyang isipan. Pinilit niyang takpan ang kanyang tainga, subalit ang tinig ay tila nagmumula sa kanyang isipan mismo, hindi sa paligid. Ilang araw siyang naglakad, at nang sa wakas ay makabalik siya sa kanilang bayan, sinalubong siya ng mga tao. Ngunit kapansin-pansin ang paraan ng pagtingin nila sa kanya, tila may takot, o kaya ay pag-aalinlangan. May lumapit na matandang babae, isang albularyo rin, at tinanong siya, "Anong nangyari sa iyo, iho? Bakit parang may dala kang sumpa?" Hindi siya nakasagot. Sa halip, yumuko siya at lumakad palayo, dahil kahit siya mismo ay hindi na alam kung anong klaseng nilalang na ba siya ngayon. Lumipas ang mga linggo at sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang panggagamot. May mga pasyente pa rin siyang tinutulungan, ngunit sa tuwing naglalagay siya ng gamot sa sugat o nagdarasal ng orasyon, napapansin niyang mas mabilis gumaling ang tao, ngunit kapalit nito, sila ay nagkakaroon ng kakaibang panaginip. Lahat ng kanyang ginamot ay nagsasabing nakikita raw nila ang isang baryo na puno ng mga taong nakangiti, may mga matang pula, at isang binatang kamukha niya ang naglalakad sa gitna nila. Dito niya naisip, baka nga hindi siya tuluyang nakaligtas. Baka nga ang sinumpang dasal na kanyang binigkas ay hindi lamang nagsakripisyo ng kanyang kaluluwa, kundi nagbukas din ng pinto para kumalat ang kanilang impluensya. At kung ganoon nga, baka hindi lang siya ang nadadala sa pugad ng mga aswang, baka isa-isa na ring nadadala ang mga taong kanyang tinutulungan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang kubo, muling sumilip siya sa basong may tubig na nasa tabi ng kanyang kama. Doon, nakita niyang hindi na siya mag-isa. Sa refleksyon, sa likuran niya, nakatayo ang lahat ng taong nawala sa baryo, nakangiti, nakamasid, at tila hinihintay siyang bumaling. Agad niyang ibinagsak ang baso at nagkalat ang tubig sa sahig. Ngunit nang lingunin niya ang kanyang paligid, wala namang ibang tao. Siya lang, mag-isa. O baka nga hindi na. Kaya mga kaibigan, kayo na ang humusga, ano sa palagay ninyo ang tunay na nangyari sa binatang manggagamot? Naligtas ba talaga siya, o unti-unti na rin siyang sinasanib ng mga nilalang na iyon? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, ipagpapatuloy niyo pa ba ang paggagamot, kahit kapalit nito ang paglaganap ng sumpa? O tatakasan niyo na lang ang lahat? At higit sa lahat, sa tingin ninyo ba, ito na ang katapusan ng kanyang kwento, o simula pa lamang ng mas malaki at mas nakakatakot na sumpa?